Sa oras na tayo tumayo, bilang paghalang mga minamahal, bibigyan pagkatawang sa ating beloved order preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved ko, Preacher Brother Robert. Magampukit ang tanan, Mike. So on, let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama banal, sa pangalan mo, amin, dakilang Diyos, mahal na Panginoong Yesus, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin muli sa gabing ito, Diyos, sa magang ito. Salamat o Diyos, yung pag-iingat, patnubay sa bawat sa amin, sa mga nauna at pagbuang dalangin ng aming beloved parents in the Lord. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang, at alisin mo ng mga sagabal at lang sa aming pagkikinig sa iyong banal na salita. Langisan mo ang banal na salita, O Diyos. Ikaw po magpala sa aming kalagitnaan and bind the power of darkness, entrance cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, maminamahal. Tayo makabalik sa ating upuan. At una't higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, paglulahati, pagdadakila, pagsamba, pagparangal, ay tangi sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord. We acknowledge to give double honor, respect, our dearly beloved parents in the Lord. Praise the Lord. Sa kanilang beloved children at sa ating lahat mga minamahal, isang pinagpalang umaga sa umagang ito. Everybody say, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay makinig ng banal na salita ng Diyos. Amen. Ating buksan din banal na kasulatan mga minamahal. Praise the Lord. Dito po tayo pang ating pag-aralan sa umagang ito. Itong tinatawag na commitment. Praise the Lord. Kindly open your Bible from the book of... Dito muna tayo sa Matthew chapter 4, verse 19 up to 20. Palihog. Praise the Lord. Luke chapter 14, verse 26 up to 28. Luke 14, 26, 28. From the Luke chapter 14, verse 26 to 28. Praise the Lord. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down in first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 14, ang talatay 26 hanggang 28. Sa 26, kung ang sinumang tao'y pumarito sa akin at hindi napupo sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sa 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa 28, sapagkat alin sa inyo at kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, ating pag-aaralan ng salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na commitment. Amen. So, mga minamahal, ang commitment, mga minamahal, ito po ay pangako natin sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So, the word commitment, mga minamahal, tinatawag na an agreement or pledge to do something in the future. Everybody say amen. Ito po ay pangako na gagawin natin. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay merong commitment sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So, ang sabi po ng Biblia, mga commitment to God, mga minamahal, requires a wholehearted, ever say amen, a wholehearted decision. Ang commitment na sa Diyos ay nangangailangan po ng tinatawag na buong puso, mga minamahal na desisyon, ever say amen. So, magkaroon tayo ng tinatawag na wholehearted
desisyon, commitment natin sa mahal na Panginoon. Buong puso, tayo po mga minamahal ay magkaroon ng desisyon na maglingkod tayo sa Diyos. Everybody say amen. Amen. So sabi po ng ating nabasa mga minamahal, sundan mo natin ang Exodus chapter 24 verse 3 bago natin i-explain mga kapatid. From the book of Exodus chapter 24, verse 3. And Moses came and told the people all the words of the Lord, and all judgments, and all the people answered with a voice, and said, all the words which the Lord had said will we do. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 24, ang talatay 3. At lumapit si Moses at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinilita ng Panginoon ay aming gagawin. Amen. Everybody say amen. So ito po mga minamahal, sa panahon ng mga anak ni Israel, sabi ni Moses sa kanila, ang lahat ng tao, mga minamahal, ay lumapit sa kay Moses na nagsabi, ang lahat ng palatuntunan at ang buong bayan ay sumagot na paminsan na nagsabi, ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Everybody say amen. Ang lahat ng sinalita ng Diyos ay aming gagawin. Ibig sabihin, mga minamahal, mga kapatid, ang commitment means a resolve to try your best to obey, mga minamahal, all of God's word. Amen. Amen. Gagawin natin yung mga salitaan ng Diyos. So tayo po mga minamahal ay nahaharap sa tinatawag na commitment sa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muna sa mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa atin mga minamahal, ulitin ko po, magkakaroon tayo ng commitment sa Diyos, hindi sa tao. Everybody say amen. Hindi porke may nakakita, doon ka gagawa. Hindi. Ang paglilingkod sa Diyos, may nakakita o wala, commitment kang gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Gagawin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal sa buhay natin. Yan ang ating commitment ngayon sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So kahit saan man ka pumunta, pag Kristiyano ka, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nagkaroon tayo ng gawain sa dako ng Singapore, mga minamahal. Noong una walang gawain doon. Sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Australia. Ang istorya mga minamahal sa dako ng Singapore, walang gawain. Pero yung isang choir member, every Sunday, suot-suot niya yung kanyang uniform at doon siya umiikot sa may plaza, yung mga Pilipino na nag-iipon doon. Ang kanyang purpose, para may makakita sa kanya. Ever see amen. So mga minamahal, isang araw, abang siya naggumagala doon, naka-uniform, hinabol siya ng isang kapatiran. Ang sabi niya, sis, meron tayong gawain dito. Saan ang gawain? Sabi niya, wala tayong gawain. Sabi niya, ba't ka naka-uniform? Dahil araw ng linggo, inahanap ko ang mga kapatiran. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. So commitment to God means not hiding your faith. Ever say amen? Amen. But instead acknowledging openly who you are and what you believe. Ever say amen? Ano ka? Sino ka? Yan ang commitment natin sa Diyos. Huwag nating itago ang ating pananampalataya. Kahit nasa gitna tayo ng mga taong hindi mananampalataya, ba't sasabihin nila, ba't hindi ka nagmumura? Hindi tayo pwedeng magmura kay bawal sa atin. Ever say, praise the Lord. Bakit tayo nakasuot ng may kabanalan? Dahil yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ever say amen? Ever say amen? Yun ang commitment natin sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Committing to God means not hiding your faith. Ever say amen? Huwag mong itago na ikaw ay daga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ever say amen? Sa dako ng Australia, nagkaroon ng gawain doon sa dako ng Perth. Isang nating kapatiran ang pumunta doon. Ang sabi niya, napakalungkot dahil walang gawain. Pero hindi siya nagsawa. Dala niya ang placard. Yung placard, bit-bit niya yung placard. Pupunta siya kung saan may mga Pilipino. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung kanyang sasakyan, pinuno niya ng sticker ng Jesus Miracle Crusade.
Isang araw, dumaan siya, nakita siya ng kapatiran, naghahanap din ng gawain, hinabol siya mga minamahal. Tinanong saan ba ang gawain? Sabi niya, walang gawain, hanggang sila nag-ipon-ipon, naging 4. Ever say, praise the Lord. Amen, sa bahay lang sila. So mga minamahal, ganun ang umpisa ng ating gawain, ever say amen. So kung tayo committed tayo mga minamahal sa mahal na Panginoon, gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin itago ang ating pananampalataya. Ever say amen? Ever say amen? Ipakilala mo na ikaw anak ng Diyos. Tayo ilaw ng sanlibutan. Ever say amen? Tayo ang asin ng mundong ito. Ibig sabihin, iba tayo. Mga minapakita natin na taga Jesus Miracle Crusade tayo. Tayo mananampalataya ng mahal na Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Huwag mong itago ang iyong pananampalataya. Huwag mong itago ang iyong ilaw. Ipakita mo sa mga dla na ikay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil dyan kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, amen. Ganon din sa dako ng Hong Kong, yung ating mga pioneering church. Sa dako po ng Qatar, galing ako din ng Qatar, mga minamahal. Ganon din sila na umpisa. 3, nandoon sila sa Qatar, nandoon sila. Nagpipising sila. Nag-aalala sa may araw ng linggo, dapat nandoon tayo sa gawain sa Pilipinas, naghahakot ng kapatiran dahil yung trabaho natin sa Pilipinas. Ba't nandito tayo ngayon? Sabi niya, maghayo tayo. Nagsimula sila sa 4, ever see man? Kaya minsan kung mag-preach ang preacher online, sabi ng preacher, pag-ikot nga yung camera, hindi nila maikot-ikot dahil 4 lang sila. Amen. O ganun umpisa. 4 sila. Pagkatapos magsimula na yung 4, aalis yung isa, sunduin yung isa, 2 lang sila. Siya nagpapaawit, then may harap. 2 sila nagharapan. Mga minamahal, darating yung 2. Ganon din sa dako ng Vancouver. Nung ako nag-opening kami sa Vancouver, mga minamahal, galing ako ng Grand Ferry, nagbiyaya ako ng 30 hours. Mga minamahal, pumunta ng Vancouver. Ganon din sa umpisa. Minsan yung sister, pag dumating sa bahay-sambahan, i-open yung TikTok, i-open yung speaker at saka yung mixer. Umpisahan na niya ang gawain. Mag-MC na siya, nag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Nag-MC na siya. Pagkatapos, magpaawit na siya. Wala siyang kasama hanggat may dumating na isa, may dumating na naman isa, may dumating na naman isa. Ganon umpisa. Huwag nating, hindi nila tinago ang pananampalataya, kaya hanggang ngayon pinanghawakan sila ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, if you love me, sabi ng Biblia, I love them that love me. Ever say amen? Kung ibigin mo ang Diyos, ibigin ka ng ating mahal na Panginoon. Isa mo na malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Sabi nga po, when you are committed to God, He is committed to watching out for you. Ever say amen? And caring for you. Kung ikaw ay committed sa Diyos, iingatan ka ng Panginoon. Romans, dito muna tayo sa Psalm 31:23 muna. 31:23 ng Psalms. Kindly. Psalm 31:23. From the book of Psalms chapter 31, verse 33. 23. O love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewarded the proud doer. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 31, talatay 23. O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. Isang malakas na palakpak muna sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ano sabi po ng Biblia, mga minamahal? Love the Lord, mga minamahal. Iniibig ng Diyos ang mga taong umibig sa Kanya. O love the Lord, all ye His saints, for the Lord preserve the faithful. Ever see, amen? When you are committed to do God's will, or to do God, mga minamahal, or committed to love God, He is committed also to watching out for you and caring for you. He preserve you. Ever see, amen? The Lord preserve the faithful. Ang mga matatapat na naglilingkod sa Diyos, i-preserve sila ng Panginoon. Ever see, amen?
I-preserve ka ng Diyos, ang Diyos ang mag-preserve. Pag sinabing preserve, mga minamahal, iingatan ka ng Diyos. Kahit nasa gitna ka ng kasalanan, kahit hindi sila mananampalataya, i-preserve ka ng Panginoon. Ever say amen. Huwag mo, tayuan mo lang ang iyong pagiging Kristiyano. Tayuan mo lang ang ikaw ay isang anak ng Diyos. Huwag kang papatol sa kasalanan. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Napakasarap.